Ang inyong anak ay hindi kailanman magiging sapat para sa pamilyang ito. Bitiw ni Doña Elena habang itinatapon ang mga papeles sa muka ni Flor. Sa labas, nagdiriwang ang mga tao. Ngunit sa loob ng mansion, winasak na ng isang pirma ang 10 taon ng pagtitiis ni Flor. Ngayon, ang aliping matiisin ay tuluyan ng naglaho. Sino ang tunay na may-ari ng lahat ng ito? At handa na ba silang mawala ang lahat dahil sa kasinungalingan? Ang inyong anak ay hindi kailanman magiging sapat para sa pamilyang ito. Hinding-hindi. Bitiw ni Doña Elena habang itinatapon ang mga makakapal na folder sa sahig, saktong-sakto sa tapat ng mga paa ni Flor. Ang mga dokumento ay nagkalat, naglalantad ng mga listahan ng utang na wala namang katotohanan. Flor de Lisa, ang babaeng nakaluhod na yon sa malamig na marmol ng mansyon, ay hindi gumalaw. Ang bawat pahina ay tila isang matalim na kutsilong humahawi sa kanyang dangal. Ngunit mas matalim pa ang mga salitang dumapo sa kanyang pandinig. Si Flor ay naroon, abalang-abala sa pagpupunas ng bawat sulok ng malaking hapagkainan para sa darating na piging ng pamilya Valderrama. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng mga galos mula sa pagkayod ng sahig at pag-aayos ng mga dekorasyon. Sa isang banda, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa makintab na pilak na kubyertos, isang babaeng payat, pagod at walang buhay. Sa kabilang banda, nakita niya si Carlos, ang kanyang asawa, na kasalukuyang nakikipagtawanan kay Clara sa sala. Ang kamay ni Carlos ay nakapulupot sa bewang ni Clara. Isang kilos na puno ng laming na hindi man lang natanggap ni Flor sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang sikmura ay biglang kumulo. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang matinding pag-ikot ng kaba at pagkasuklam. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa sahig, dinadama ang magaspang na texture nito para pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya pwedeng umiyak. Ang luha ay isang karangyaan na hindi niya kayang bayaran sa harap ng mga taong ito. Ang kanyang lalamunan ay tila may bara na nagpapahirap sa kanyang paghinga, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyong humahampas sa kanyang dibdib, paulit-ulit na nagsasabing hindi siya nararapat sa ganitong pagtrato. Inabot niya ang mga dokumentong nakakalat sa sahig, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinupulot ang bawat papel. Sa ilalim ng isang makapal na kontrata, nakita niya ang isang sulat na may nakasulat na pangalan ni Carlos at isang address na hindi pamilyar sa kanya. Isang lihim na nakatago sa ilalim ng mga kasinungalingan. Tumayo si Flor. Ang kanyang tuhod ay mahapdi sa pagkakadikit sa sahig, ngunit ang kanyang likod ay pinanatili niyang tuwid. Tumingin siya sa malayo, sa bintanang naglalantad ng masayang buhay na hindi kailanman naging kanya. Bakit niya pinaglalaban ang isang pangakong siya lang ang tumutupad? Hanggang kailan siya magiging anino sa sarili niyang tahanan? At kung ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, saan nga ba siya dapat magsimula para bawiin ang kanyang buhay? Ang bawat hakbang ni Flor patungo sa sala ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Hawak-hawak niya ang tray ng maiinit na tsaa. Ang bawat dampi ng mainit na seramika sa kanyang daliri ay nagsisilbing paalala na ang sakit na nararamdaman niya sa loob ay higit pa roon. Sa bawat pagtapak, pilit niyang pinapakalma ang kanyang hininga. Kailangan niyang maging invisible. Kailangan niyang maging isang anino na walang naririnig at walang nakikita. Pagpasok niya sa sala, ang hangin ay tila bumigat. Nakita niya si Clara, nakaupo sa paboritong upuan ni Doña Elena, habang si Carlos naman ay nakatayo sa tabi nito, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanilang mga tawa ay tila mga karayom na tumutusok sa pandinig ni Flor. Nakita niya ang isang singsing sa daliri ni Clara, isang pirasong alahas na pamilyar sa kanya, isang disenyo na matagal na niyang pinangarap na maging kanya. "Oh Flor, andiyan ka na pala," wika ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pait na binalot ng matamis na ngiti. "Akala ko ba ay naglilinis ka sa kusina?"
Bakit mo pa kailangang mag-abala sa amin? Inilapag ni Flor ang tsaa sa mesa. Ang bawat kilos ay kalkulado at mahinahon. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat para sa piging, Clara. Utos ito ni Doña Elena. Tumawa si Carlos. Isang tawa na walang bahid ng respeto para sa kanyang asawa. Hayaan mo na siya, Clara. Kanya naman talaga si Flor, mahilig sa trabaho. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pamumuhay, kaya ginagawa niyang libangan ang pagiging katulong sa sarili nating mansyon. Ang mga salitang iyon ay parang sampal na nag-iwan ng init sa pisngi ni Flor. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang tray na hawak niya. Ngunit ang pagtingin niya sa di kalayuan, sa bintanang nagpapakita ng malawak na lupain na pagmamay-ari dapat ng kanyang ama, ay nagpatibay sa kanyang loob. Ang mga lupain na ito ay hindi para sa mga taong katulad nila Carlos. Mas mabuti na siguro kung magpahinga na lang ako. Mahinang sagot ni Flor, hindi tumitingin sa mga mata ng dalawa. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang mahinang bulong ni Clara. Bakit mo pa pinapakasalan ang babaeng yan, Carlos? Ang usapan natin ay para sa pera lang. Napatigil si Flor sa tapat ng pintuan. Ang mga katagang yon ay hindi lamang nakasakit. Ito ay nagbukas ng isang pintong matagal lang nakakandado sa kanyang isipan. Ang pera, ang utang na loob. Ang lahat ng ito ay isang malaking laro na matagal na siyang talo. Pagpasok niya sa maliit na silid na tinutuluyan, isinara niya ang pinto ng marahan. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Ang tanghing alaala na iniwan ng kanyang ama bago ang trahedya. Sa loob nito ay isang lumang susi at isang maliit na diary na punong-puno ng mga pangalan at petsa, si Clara. Ang pangalang nakasulat sa diary ng kanyang ama, ilang taon nang nakalilipas. Sino nga ba talaga ang babaeng ito sa buhay ng kanyang ama? At bakit ang pangalang ito ang muling lumitaw sa buhay ng kanyang asawa? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Flor sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang laban ay hindi pa nagsisimula. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na anino ng kahapon. Ang bawat pahina ng diary ay isang bagong yugto ng katotohanang handa na niyang harapin. Ang gabi sa mansyon ng mga Valderrama ay nababalot ng huwad na katahimikan. Habang ang bawat sulok ng mansyon ay abala sa paghahanda para sa grandiosong piging, si Flor ay nanatiling nakakulong sa kanyang sariling mundo. Ang susi na hawak niya, isang lumang bakan na kinakalawang na, ay tila naglalabas ng init sa kanyang palad. Ito ang susi sa lumang kabinet ng kanyang ama. Ang kabinet na ipinagbawal sa kanya ni Doña Elena na buksan noon pa mang siya'y bata pa. Dahan-dahan, sa ilalim ng takip ng kadiliman, tinahat ni Flor ang daan patungo sa bodega sa ilalim ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay kailangang maging ingat. Bawat pagyapak sa sahig na kahoy ay isang panganib na baka maglabas ng ingay. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na nagpabalik ng mga alaala ng kanyang ama. Nang makarating siya sa harap ng kabinet, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Parang ibong gustong kumawala sa hawla. Ipinasok niya ang susi. Sa unang subok, hindi ito gumalaw. Sa pangalawa, may narinig siyang mahinang kalansing ng metal. Sa ikatlong subok, kusa itong bumukas. Sa loob, walang ginto o alahas. Ang naroon lamang ay isang makapal na folder na nakabalot sa plastik. Binuksan ito ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang mga dokumentong nakapaloob. Hindi ito utang. Hindi ito mga resibo ng luho ng pamilya Valderrama. Ang mga ito ay mga kasulatan ng pagmamay-ari ng lupain. Ang mismong lupang kinatatayuan ng mansyon na ito na nakapangalan sa kanyang ama, hindi sa mga Valderrama. At sa ilalim ng mga papeles, may isang sertipikasyon ng pagkamatay. Ang sanhi ng kamatayan ng kanyang ama ay hindi aksidente, gaya ng laging ipinipilit ni Doña Elena. Ito ay isang bagay na nakatalang duda,
na may pirma ng isang taong hanggang ngayon ay hawak pa rin ang kapangyarihan sa bayan nila. Ano ito? Bulong ni Flor sa sarili. Ang boses ay nanginghinig sa matinding galit at pagkamangha. Hindi lamang pala siya alipin. Siya ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Ang pamilyang nagpahirap sa kanya, ang mga taong humamak sa kanyang dangal, ay mga magnanakaw na matagal lang nakatira sa loob ng kanyang sariling tahanan. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang katawan. Kung malalaman ni na Doña Elena na hawak na niya ang katotohanan, hindi lamang siya gagawing katulong. Maaari siyang puksain ng tuluyan. Biglang may narinig siyang yabag ng mga paa mula sa pasilyo. Mabilis na itinago ni Flor ang mga dokumento sa loob ng kanyang dibdib, sa ilalim ng kanyang suot. Ang mga yabag ay huminto mismo sa tapat ng pinto ng bodega. "Flor, nasaan ka?" Ang boses ni Carlos, malalim at puno ng paghihinala. "Bakit nakabukas ang bodega?" Huminga ng malalim si Flor, pinilit niyang patagin ang kanyang mukha habang lumalabas sa bodega. Ang kanyang puso ay parang sasabog, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Ang laro ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Tumibok ang dibdib ni Flor, parang isang ibong nakakulong na pilit ko makawala. Naramdaman niya ang matalim na sulok ng mga dokumentong nakatago sa ilalim ng kanyang blusa. Pila isang kutsilyong nakatutok sa sarili niyang balat. Humarap siya kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinapanatiling walang bahid ng takot. "Naglilinis lang ako, Carlos. Maraming alikabok sa bodega," sagot ni Flor. Ang boses ay kalmado. Mas kalmado kaysa sa nararamdaman niya. Tinitigan siya ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Lumapit ito ng bahagya, at ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay humalo sa hangin. "Bakit kailangan sa gitna ng gabi? Hindi ka ba napapagod sa pagiging alila? O baka naman may hinahanap ka?" "Wala. Gusto ko lang maging maayos ang lahat para sa piging bukas." Mabilis na pag-iwas ni Flor. Bago pa man makasagot si Carlos, lumitaw si Doña Elena sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay parang pagpatak ng ulan sa bubungan. Nakakabini at nakakairita. "Ano ang ginagawa mo riyan, Flor? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang lalapit sa mga personan na gamit namin?" "Patawad, Doña Elena. Nililinis ko lang ang bodega," sagot ni Flor. Sabay yuko ng kanyang ulo bilang paggalang. Isang paggalang na ngayon ay puno na ng lihim na pagkamuhi. "Sapat na ang pagiging sunod-sunuran mo," wika ng matanda. Habang nilalagpasan si Flor, ang kanyang boses ay may halong lason. "Bukas, gusto ko na ang lahat ng mga bisita ay humanga sa galing mo sa kusina. At siguraduhin mong hindi ka lalabas sa kusina. Ayaw kong makita ka ng mga kliyente ni Carlos. Masyado kang hindi nababagay sa amin." Tumalikod na sila, naiwan si Flor sa madilim na pasilyo. Habang palayo ang mga ito, narinig niya ang tawanan ni Clara na kasunod na pala nila. "Nakakaawa talaga siya, no? Hanggang kailan natin siya pagtitiisan?" tanong ni Clara. "Huwag kang mag-alala, Clara. Sa sandaling makuha natin ang pirmadong kasunduan bukas, wala na siyang silbi sa mansyong ito. Siya na mismo ang aalis." Tugon ni Carlos. Ang mga salitang iyon ay parang yelo na bumalot sa puso ni Flor. May binabalak silang mas malaki. Hindi lang nila siya gustong alipinin. Gusto nila siyang itapon sa oras na wala na siyang pakinabang. Ramdam ni Flor ang init ng mga papel sa kanyang dibdib. Hindi sila makakakuha ng anuman dahil ang mga dokumentong hawak niya ang magpapatunay na sila ang walang karapatan dito. Pagbalik niya sa kanyang silid, inilabas ni Flor ang mga dokumento. Sa liwanag ng isang maliit na kandila, binasa niya itong muli. May isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga pirma. Attorney Villarreal. Ang abogado ng pamilya Valderrama noon at ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Kung siya ang totoong tagapagmana, bakit hindi ito alam ng mundo? Anong uri ng kasinungalingan ang ginawa nila para burahin ang pagkatao niya?
Sa bawat pangalang binabasa niya, unti-unting nabubuo ang plano ni Flor. Hindi siya aalis. Mananatili siya, at sa mismong piging na kanilang inihahanda, doon niya ilalabas ang lahat ng katotohanang matagal nilang inilibing. Kinabukasan, ang buong mansyon ay nagmistulang isang entablado. Ang mga mamahaling kurtina ay ibinaba, ang mga mamahaling kristal na chandelier ay pinakintab, at ang amoy ng masarap na pagkain ay bumabalot sa bawat sulok. Si Flor, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ay nagtatrabaho sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay hindi humihinto sa paghiwa ng mga sangkap, ngunit ang kanyang isipan ay nasa labas, sa paghahanap ng paraan para makausap si Attorney Villarreal. Alam niyang hindi niya maaaring tawagan ng abogado gamit ang telepono ng mansyon. Lahat ng tawag ay nakasubaybay kay Doña Elena. Habang naghahatid ng merienda para sa mga katulong, isang pagkakataon ang dumating. Ang driver ng pamilya, si Mang Tino, na siyang matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, ay nakatayo sa likuran ng garahe. Si Mang Tino ang isa sa iilang tao na hindi kailanman tumingin kay Flor ng may pagkamuhi. Mang Tino, mainang tawag ni Flor, nilingon ang paligid para siguraduhing walang nakatingin. Lumingon ang matanda, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Flor? Bakit ka narito? Delikado ang maglakad-lakad sa labas ng kusina. Mang Tino, kailangan ko ang tulong mo. Ito ang tanging paraan. Bulong ni Flor, sabay abot ng isang maliit na papel kung saan nakasulat ang pangalan ni Attorney Villarreal. Pakibigay ito sa kanya. Wag na wag mong sasabihin kay Carlos o kay Doña Elena na galing ito sa akin. Pakisabi sa kanya, ang anak ni Don Ricardo ay buhay pa. Natigilan si Mang Tino. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at bahagyang nanginig ang kanyang kamay nang tanggapin ang papel. Flor, sigurado ka ba rito? Ang mga Valderrama, kaya nilang gawin ang lahat para itago ang nakaraan. Alam ko, Mang Tino, pero hindi na ako ang Flor na nakilala ninyo noon. Ang pagtitiis ko ay may hangganan at ang hustisya para sa ama ko ay kailangang mangyari. Bago pa man makasagot ang matanda, isang matinis na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ano ang ginagawa mo riyan, Flor? Hindi ba't inutusan kitang maghanda ng mga bulaklak sa sala? Si Doña Elena. Nakatayo ito sa pinto ng garahe. Ang kanyang tingin ay parang kidlat na humahati sa dilim. Mabilis na itinago ni Mang Tino ang papel sa kanyang bulsa. Pinatatanong lang niya kung kailangan ko raw po ng tulong sa pagbubuhat ng mga gamit, Doña Elena. Mabilis na sagot ni Mang Tino. Tinitigan ng matagal ni Doña Elena si Flor. Ang kanyang mga mata ay parang sumusuri sa bawat hibla ng pagkatao nito. Bumalik ka sa loob, Flor. Huwag mo nang hintayin na ako pa. Ang magpapaalis sa'yo sa harap ng mga bisita mamaya. Tumumo si Flor at naglakad pabalik sa loob. Ngunit sa kanyang kalooban, isang maliit na ningas ng pag-asa ang magsisimulang lumiyab. Ang mensahe ay naipadala na. Ngayon, ang kailangan na lamang niya ay maghintay. Ngunit sa kanyang paglalakad, hindi niya napansin na si Carlos ay nakatayo pala sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanya ng may kakaibang ngiti. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Ang ngiti ni Carlos ay hindi nawawala sa kanyang mga labi habang dahan-dahang lumalapit kay Flor. Bawat hakbang niya ay tila isang maninila na hinahabol ang kanyang biktima. Ramdam ni Flor ang bawat hibla ng kanyang buhok na tumatayo sa takot. Ngunit pilit niyang pinanatiling matatag ang kanyang tindig. Ano ang pinag-uusapan ninyo ni Mang Tino? Tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay mahinahon pero puno ng pangungutya. Masyado yatang importante para kailangan ninyong maglihim sa sulok ng garahe. Wala, Carlos. Nagtatanong lang ako kung kailan dadating ang supply ng mga bulaklak para sa piging. Tugon ni Flor. Ang kanyang boses ay hindi nang hinig kahit katiting. Huminto si Carlos sa harap mismo ni Flor. Inabot niya ang isang hibla ng buhok ni Flor at marahang ipinulupot ito sa kanyang daliri. Ang kilos na ito, na dati-rati nagbibigay ng kilig,
na yon ay nagdudulot lamang ng matinding pagkasuklam sa puso ng babae. Mabuti naman kung ganon. Ayaw ko ng mga lihim sa bahay na ito, Flor. Alam mo naman ang mangyayari sa mga taong traidor, hindi ba? Walang lihim, Carlos. Ang tanging alam ko lang ay ang trabahong kailangan kong tapusin, sagot ni Flor, sabay hakbang ng bahagya para lumayo sa kanya. Mabuti. Dahil bukas, sa gitna ng piging, may mga mahalagang anunsyo tayong gagawin. At gusto ko, maging maayos ang lahat. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na ikakasira ng ating reputasyon. Babala ni Carlos, bago siya tinalikuran at naglakad patungo sa kanyang opisina. Nang makalayo na si Carlos, bumagsak ang balikat ni Flor. Hinihingal siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tensyon ng paghaharap. Sa di kalayuan, nakita niya si Mang Tino na sumulyap sa kanya. Ang muka ay puno ng babala. Alam nilang pareho na ang oras ay umiikli. Habang nasa loob ng kusina, hindi mapakali si Flor. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto, bawat yabag ng mga katulong, ay tila isang banta. Biglang may isang bata, ang anak ng isa sa mga kasambahay, na lumapit sa kanya at nag-abot ng isang maliit na sobre. Ate Flor, may nag-iwan po nito sa gate. Sabi raw po, para sa inyo. Kinabahan si Flor. Tinala niya ang sobre sa sulok ng kusina, malayo sa mga mata ng iba. Binuksan niya ito ng marahan. Sa loob ay isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na hindi niya kilala. Ang katotohanan ay hindi matatago sa dilim. Magkita tayo sa likod ng lumang chapel sa hating gabi. Iuuwi ko ang sayo. Walang pangalan, walang pirma. Ngunit alam ni Flor kung sino ang maaring nagpadala nito, ang abogado. Ngunit ang pagpunta sa chapel sa hating gabi ay isang panganib na maaring maging huling pagkakamali niya. Dapat ba siyang maniwala sa liham na ito? O baka ito ay isa lamang bitag na inilatag ni Carlos para mahuli siya sa akto ng pagtataksil? Habang papalubog ang araw, ang mga anino sa mansyon ay tila humahaba at ang bawat desisyon ni Flor ay nagiging isang malaking taya sa kanyang sariling buhay. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagpatak ng mabigat na bato sa dibdib ni Flor. Ang orasan sa sala ay tumutunog ng paulit-ulit, hudyat na papalapit na ang hating gabi. Habang ang mansyon ay natutulog, si Flor naman ay gising na gising, nakatitig sa kisame ng kanyang maliit na silid. Ang sobre ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan, ang bawat gilid nito ay tila humahapdi sa kanyang balat. Kung pupunta siya at bitag ito, tapos na ang lahat. Ngunit kung hindi siya pupunta, mawawala ang tanging pagkakataong mabawi ang hustisya para sa kanyang ama. Ang pangalan ni Attorney Villarreal ang nakataya rito. Huminga ng malalim si Flor, inayos ang kanyang suot na simpleng saya, at dahan-dahang lumabas ng kanyang silid. Ang bawat sahig na kahoy ay humuhuni sa bawat hakbang niya. Sa bawat pagtapak, tila tumitigil ang tibok ng kanyang puso. Nang makalabas siya ng mansyon, ang hangin sa labas ay malamig at puno ng amoy ng basang lupa. Ang daan patungo sa lumang chapel ay madilim. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay. Habang papalapit sa chapel, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng acacia. Nakasuot ito ng itim na Amerikana. Si Flor ay huminto. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Sino ka? Mahinang tanong ni Flor. Ang boses ay pilit na pinatatag, lumingon ang lalaki. Siya ay matanda na, may suot na salamin, na bahagyang naaninag sa liwanag ng buwan. Si Attorney Villarreal. Ngunit hindi siya mag-isa. Sa di kalayuan, may mga anino ng sasakyan na nakaparada, nakapatay ang mga ilaw. Flor, salamat at dumating ka, wika ng abogado. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi tayo maaring magtagal dito. Ang mga Valderrama, nakikita nila ang bawat galaw mo. Bakit niyo ko ipinatawag dito, attorney?
At anong kinalaman ng mga dokumentong ito sa kamatayan ng ama ko? Diretsong tanong ni Flor. Hindi na inintindi ang kaba. Inabot ng abogado ang isang maliit na folder. Ang ama mo, si Don Ricardo, ay pinaslang. Hindi siya namatay sa aksidente. Pinirmahan niya ang paglilipat ng lahat ng ari-arian sa'yo bago siya namatay. Pero hinarang ito ni Doña Elena. Ang mga dokumentong hawak mo ay mga kopya lamang. Ang orihinal, nasa loob ng vault sa bangko na kailangan ng iyong pirma. Bakit niyo sinasabi ito ngayon lang? Dahil na yun lang ako nagkaroon ng pagkakataong makalapit sa'yo nang hindi nila nalalaman. Flor, nakataya ang buhay mo. Kung lalaban ka, siguraduhin mong handa ka sa lahat ng gagawin nila. Biglang, isang ilaw ng sasakyan ang bumukas, tumama ng direkta sa kanila. Ang tunog ng preno ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang itim na sedan ang humarurot papunta sa kanilang direksyon. Takbo, Flor! Sigaw ng abogado. Sa gitna ng katarantaan, nakita ni Flor ang muka ng nagmamaneho, si Carlos. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit. Ang kotse ay humarurot patungo sa direksyon ni Flor, handang tapusin ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang tunog ng mga gulong na dumudulas sa basang lupa ay parang hiyaw ng isang mananila. Mabilis na tumalon si Flor sa gilid ng kanal, saktong pagdaan ng itim na sedan ni Carlos sa mismong kinatatayuan niya kanina. Ang hangin ay humampas sa kanyang muka, puno ng amoy ng nasusulog na goma. Sumakay ka, Flor! Sigaw ni Attorney Villarreal habang pinapaandar ang kanyang lumang kotse. Hindi na nag-isip pa si Flor. Sumakay siya sa tabi ng abogado at humarurot sila palayo sa chapel. Sa pamamagitan ng salamin ng kotse, nakita ni Flor ang sasakyan ni Carlos na humahabol sa kanila. Ang mga ilaw nito ay tila dalawang matang galit na nakatutok sa kanila sa gitna ng kadiliman. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo nahuhuli. Sigaw ng abogado habang mabilis na nililiko ang manibela sa baku-bakong daan. Bakit nila ginagawa ito, attorney? Bakit pati ang sarili nilang pamilya ay handa nilang saktan para sa pera? Tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Dahil ang pera ang nagsisilbing dugo nila, Flor. Kapag nawala ang perang yon, mawawalan sila ng saysay, sagot ng abogado. Ang vote sa bangko, bukas, bago magsimula ang piging, kailangan nating makarating doon. May mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng utang na ipinapasa nila sa'yo ay mga gawa-gawa lamang. Habang nagpapatuloy ang habulan, ang isipan ni Flor ay mabilis na nag-iisip. Kung makakarating sila sa bangko, tapos na ang laro ng mga Valderrama. Ngunit sa bawat liko at kurbada, nararamdaman niya ang presensya ni Carlos sa likuran nila. Biglang may narinig silang malakas na pagbangga sa likod ng kanilang sasakyan. Kapit ka! Sigaw ng abogado. Ang kotse ni Carlos ay binabangga sila ng paulit-ulit. Pilit silang itinutulak patungo sa gilid ng bangin. Ang mga puno sa paligid ay nagmumulang mga aninong pilit na humahadlang sa kanilang pagtakas. Ang bawat pagtama ay nagdudulot ng matinding pagyanig sa buong sasakyan. Hindi nila tayo pwedeng makuha rito! Sigaw ni Flor. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa dashboard. Sa isang biglaang pagliko, nawala ng kontrol ang sasakyan ni Attorney Villarreal at tumama sa isang malaking puno ng nara. Ang malakas na tunog ng pagbangga ay yumanig sa buong paligid. Ang ilaw ng kotse ay namatay. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, mas nakakatakot pa ang mga yabag ng mga paa na papalapit sa kanila. Bumaba si Carlos mula sa kanyang sasakyan. Hawak ang isang flashlight na naglalabas ng matalim na liwanag. Tapos ng laro, Flor. Ibigay mo sa akin ang mga dokumentong yan o sisiguraduhin kong hindi ka na makakaabot sa bukas. Si Flor, na bahagyang sugatan sa ulo, ay dahan-dahang lumabas sa kabilang pinto ng kotse. Nakatago siya sa dilim, hawak ang folder sa kanyang dibdib. Kailangan niyang lumaban.
kailangan niyang mabuhay. Ang liwanag ng flashlight ni Carlos ay pabalik-balik na humahawi sa dilim, parang daliri ng isang kamatayan na naghahanap ng huling hantungan. Ramdam ni Flor ang mainit na dugo na dumadaloy mula sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang bawat paghinga niya ay kailangang maging tahimik. Ang bawat tibok ng puso ay kailangang kontrolin. Alam kong nandyan ka lang, Flor, tawag ni Carlos. Ang boses ay kalmado, halos pabulong, pero puno ng banta. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo na lang ang folder at baka sakaling hayaan pa kitang mabuhay hanggang bukas. Lumingon si Flor sa kanyang tabi. Si Attorney Villarreal ay nakasandal sa sirang pinto ng kotse, tila walang malay. Kailangan niyang iligtas ang abogado at kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Tumingin siya sa paligid. Ang mga damo ay matataas at sa hindi kalayuan ay ang madilim na bangin. Isang ideya ang nabuo sa isipan ni Flor. Kumuha siya ng isang maliit na bato sa lupa at inihagis ito ng malakas sa kabilang direksyon. Tug, nandiyan ka lang pala, sigaw ni Carlos, sabay takbo patungo sa direksyong pinagmulan ng ingay. Samantala, mabilis na gumalaw si Flor. Kinaladkad niya si Attorney. Villarreal patungo sa isang makapal na puno ng kawayan. Ang mga dahon ay matalim, ngunit ito ang tanging paraan para makapagtago. Habang nagtatago, narinig niya ang pagmumura ni Carlos nang mapagtantong bato lang ang kanyang naabutan. Flor, lumabas ka na. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka pa? Ang mansyon ay sa amin. Ang bayan ay nasa ilalim ng aming kontrol. Wala kang laban. Ang mga salitang iyon ni Carlos ay nagpaliyab ng isang bagong damdamin sa puso ni Flor. Hindi na ito takot. Hindi na ito pagkalito. Ito ay galit. Isang matinding pagkamuhi na matagal niyang kinimkim. Hindi ako lumalaban para sa pera, Carlos. Mahinang bulong ni Flor sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Lumalaban ako para sa danggal ng ama ko. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone, ang tanging gamit na nakalimutan ni Carlos na kunin sa kanya. Nagdial siya ng isang numero. Hindi pulis, dahil alam niyang hawak din ito ng mga Valderrama. Tinawagan niya ang isang lokal na radio station na kilala sa pagiging matapang sa paglalabas ng mga katotohanan. Hello? Sino ito? Boses ng DJ sa kabilang linya. Ito ay si Flor de Lisa Valderrama. Mabilis at matapang niyang sagot habang naririnig ang papalapit na mga yabag ni Carlos. May mga ebidensya ako ng korupsyon, pagpatay, at iligal na pagkamkam ng ari-ariya ng pamilyang Valderrama. Nakikinig ang buong bayan, di ba? Napatigil si Carlos sa kanyang paglalakad. Nakita niya ang liwanag ng cellphone ni Flor sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang muka ay naging bakas ng matinding takot. Hindi niya inasahan ang hakbang na ito. Flor, itigil mo yan! Sigaw ni Carlos sabay takbo patungo sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Naka-on na ang live broadcast. Ang boses ni Flor ay umaalingaw na sa buong bayan. Mga kababayan, naririnig ninyo ba ako? Ang boses ni Flor ay hindi na nanginginig. Sa kabila ng malamig na hangin at ng lalaking papalapit sa kanya na may dalang flashlight, ang bawat salita niya ay puno ng diin. Ang pangalan ko ay Flor de Lisa. At ngayong gabi, ilalantad ko ang lahat ng kasinungalingang itinago ng mga Valderrama sa loob ng mahabang panahon. Napatigil si Carlos. Ang flashlight sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Putang ina, Flor, patayin mo yan! Sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon habang nagmamadaling lumapit upang agawin ang cellphone. Ngunit mabilis na umiwas si Flor. Sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat, ang bawat galaw niya ay puno ng talas ng isip. Ituloy mo, Carlos. Sa bawat hakbang mo patungo sa akin, mas maraming tao ang nakakarinig sa iyo. Ang buong bayan ay nakikinig na ngayon. Ang mga transaksyon ng lupa, ang peke na death certificate ng ama ko, lahat ng ito ay live na nilang naririnig. Huminto si Carlos,
Ang kanyang muka ay halatang balisa. Alam niyang kapag itinuloy niya ang paglapit o paggawa ng marahas sa harap ng live broadcast, wala na siyang kawala. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay nakasalalay sa isang pindot na lang ni Flor. Flor, pag-usapan natin ito. Ang boses ni Carlos ay biglang nagbago, naging malambot, naging mapagsumamo. Huwag mong gawin ito. Maibabalik natin ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Huwag mo akong sirain sa harap ng maraming tao. Tumingin si Flor sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa. Wala nang tayo, Carlos. Ang tanging natitira na lang ay ang hustisya para sa ama ko. Sa kabilang linya, narinig ni Flor ang boses ng DJ. Flor, nandito na ang mga pulis at mga mamamahayag sa labas ng istasyon. Huwag kang bibitaw. Nasaan ka? Nasa lumang chapel ako, sagot ni Flor. Biglang isang malakas na tunog ng sirena ang umalingaw-ngaw sa malayo. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng mga awtoridad ay nagsimulang tumama sa mga puno, humahawi sa dilim ng gabi. Ang mukha ni Carlos ay namutla. Ang dating mapang-aping asawa ay ngayon ay isa na lamang duwag na kriminal na nakasilip sa kanyang sariling pagbagsak. Hindi pa tapos ito, Flor. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito, sigaw ni Carlos, sabay takbo patungo sa kanyang sasakyan. Hindi na niya inintindi ang folder, hindi na niya inintindi ang kanyang asawa. Ang mahalaga na lang sa kanya ay makatakas. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kotse, ang mga sasakyan ng pulis ay hinarangan na ang kanyang daraanan. Si Attorney Villarreal, na unti-unting nakakamalay, ay napangiti nang makita ang mga pulis na lumalapit. Si Flor, sa kabilang banda, ay binitawan ang cellphone. Ang kanyang tuhod ay bumigay, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa wakas. Ang unang hakbang patungo sa kalayaan ay naisagawa na. Ang bukang liwayway ay sumisilip sa abot-tanaw. Ngunit para sa pamilyang Valderrama, ang araw na ito ay hudyat ng kadiliman. Sa loob ng mansyon, si Doña Elena ay hindi mapakali, pabalik-balik sa sala, habang ang radyo ay patuloy na naglalabas ng mga balita tungkol sa pag-aresto kay Carlos sa highway. Ang bawat pahayag ng balita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga abogado ay hindi na mapakali. Ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pagtunog. Ngunit wala nang sinuman ang gustong humawak sa kasong ito. Ang ebidensyang inilabas ni Flor, ang mga peke na dokumento, ang mga bank records, at ang testimonya ng mga taong pinahirapan nila ay masyadong malakas para mabura. Paano ito nangyari? Paano niya nalaman ang lahat? Sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pot habang itinutumba ang plorera sa sahig. Hindi na natin siya mapipigilan, Doña Elena. Sagot ng isa sa kanyang mga tauhan. Ang boses ay nanginginig sa takot. Nasa kamay na siya ng mga pulis at ng media. Lahat ng transaksyon natin, hawak na nila. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Flor sa pintuan ng mansyon. Hindi siya nakayuko, hindi siya nahihiya. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng awtoridad na matagal na niyang kinalimutan. Sa likod niya ay ang mga opisyal ng gobyerno at ang abogado na si Attorney Villarreal. Doña Elena, tawag ni Flor. Ang matandang babae ay napatigil. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw ang sumira sa lahat. Ang pamilyan ito ang nagbigay sa iyo ng tirahan, ng pagkain. Ito ba ang utang na loob mo? Sigaw ni Doña Elena. Lumapit si Flor ng dahan-dahan. Utang na loob? Pinagbayad ninyo ako ng 10 taon ng buhay ko para sa isang utang na hindi ko naman kailanman kinuha. Ang mansyong ito, ang bawat gamit dito, ay pinaghirapan ng ama ko. Hindi ninyo ako chinicure sa pagiging alipin. Ninakawan ninyo ako ng dangal. Inilabas ni Attorney Villarreal ang isang warrant. Doña Elena Valderrama, ikaw ay inaresto dahil sa kasong fraud, falsification of public documents, at conspiracy to commit murder. Ang matanda ay napaupo sa kanyang upuan.
Ang kanyang muka ay biglang tumanda. Ang dating matapang at mapang-aping Doña Elena ay wala na. Ang natira na lamang ay isang babaeng natatalo ng sarili niyang kasakiman. Habang kinakalagad si Doña Elena palabas, huminto siya sa tapat ni Flor. Huwag kang magsaya, Flor. Dahil sa ginawa mo, wala ka ng matitirhan. Wala ka ng asawa. Mag-iisa ka. Tumingin si Flor sa paligid ng mansyon, ang lugar na naging bilangguan niya sa loob ng isang dekada. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting puno ng kapayapaan. Mali ka, Doña Elena. Sa wakas, malaya na ako. At ang kalayaan ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong mansyon na ninakaw ninyo. Sa paglabas ng mga pulis, naiwan si Flor sa gitna ng malaking sala. Ang mansyon ay tahimik, wala na ang boses ng pag-aalipusta. Ang bawat sulok ay tila humihinga na rin kasama niya. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay hindi na nakakulong. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis at puno ng mga legal na proseso. Ang mansyon, na dating simbolo ng kanyang pagkakapiit, ay naging sentro ng investigasyon. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ni Doña Elena ay isa-isang nabubuwag, at ang katotohanan ay unti-unting lumilitaw sa liwanag. Si Flor, sa gitna ng lahat ng ito, ay hindi na ang babaeng laging nakayuko. Siya na ngayon ang nagsisilbing boses ng hustisya. Habang ang mga dokumento ay pinoproseso, nagpasiya si Flor na bumalik sa kanyang pinagmulan, sa maliit na bayan kung saan siya lumaki bago siya dinala ng pamilya Valderrama sa lungsod. Doon, sa isang maliit na bahay na puno ng mga alaala ng kanyang ama, doon siya naghanap ng kanlungan. Isang hapon, habang nagilinis siya ng mga gamit sa kanyang lumang silid, natagpuan niya ang isang lumang litrato. Siya, kasama ang kanyang ama, sa harap ng isang taniman ng mga mangga. Noon, ang ngiti ng kanyang ama ay puno ng pag-asa. Napagtanto ni Flor na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mansyon o ang perang ninakaw ng mga Valderrama, kundi ang kakayahang magsimulang muli ng may malinis na budhi. "Flor?" Isang boses ang tumawag sa kanya mula sa pinto, si Mang Tino. Ang matandang driver ay dala ang ilang mga prutas mula sa kanilang bukid. "Mabuti at napagpasyahan mong bumalik dito. Ang bayan ay nagdiriwang para sa iyong katapangan. Hindi ka na nila tinitignan bilang isang alila. Ikaw na ngayon ang kanilang inspirasyon." Numiti si Flor, isang ngiting hindi galing sa pagpilit, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. "Salamat, Mang Tino. Pero hindi ko ginawa iyon para maging inspirasyon. Ginawa ko yon dahil kailangan kong patawarin ang sarili ko sa pagpayag na maging biktima ng matagal na panahon." "Anong balak mo ngayon?" tanong ng matanda. Tumingin si Flor sa malawak na taniman ng mangga sa labas ng bintana. "Gusto kong buhayin ang negosyo ng tatay ko, hindi para sa karanyaan, kundi para magbigay ng trabaho sa mga tao sa bayan natin. Gusto kong ipakita na ang tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagyapak sa iba, kundi sa pagtulong sa kanila." Sa kabila ng kapayapaan, may isang bagay na nananatiling nakabitin sa kanyang isipan. Si Carlos. Balita ay, nasa loob na ito ng bilangguan. Humaharap sa matagal na pagkakakulong. Naisip ni Flor ang taong minahal niya ng tapat, ang taong pumatay sa kanyang pangarap. May kaunting pait pa rin sa kanyang puso, ngunit ang galit ay napalitan na ng awa. Awa para sa isang taong naghangad ng lahat, ngunit nagtapos na walang anuman. Hindi na siya naghihigante. Ang pagbabago ng kanyang buhay ang pinakamabigat na parusa sa mga taong nagnanais na bumagsak siya. Ang kanyang pagbangon ay ang huling kabanata ng kanilang pagkatalo. Ang simoy ng hangin sang hangin sa bukid ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at hinog na prutas. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo ng mga Valderrama. Sa bawat araw na lumilipas, si Flor ay unti-unting nakakabawi ng kanyang lakas. Ang mga galos sa kanyang mga kamay ay humilom na, ngunit ang mga alaala
ay nagsilbing mga aral na nakaukit sa kanyang pagkatao. Isang umaga, dumating ang isang sulat mula sa bilangguan. Hindi galing kay Doña Elena, kundi kay Carlos. Ang papel ay gusot at ang sulat kamay ay tila nanginginig. Binuksan ito ni Flor sa ilalim ng puno ng nara, kung saan madalas siyang magbasa ng mga dokumento ng negosyo. Flor, hindi ko inaasahan na makakarating ako sa puntong ito. Ang bawat araw sa loob ng selda ay parang isang habambuhay na pagsisisi. Nakikita ko ang lahat ng pagkakamali ko, hindi lang sa batas, kundi sa iyo. Alam kong wala ng puwang ang paghingi ng tawad, ngunit gusto ko lang malaman mo. Natutunan ko ang halaga ng lahat ng mawala na sa akin ang lahat. Pinunit ni Flor ang sulat at hinayaang tangayin ng hangin ang mga piraso nito. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya natuwa. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang paghingi ng tawad ni Carlos ay para na lamang sa sarili nito, hindi na para sa kanya. Ang pagpapatawad na kailangan ni Flor ay hindi galing sa labas, kundi galing sa sarili niyang pagtanggap sa nakaraan. Tapos na ang kabanatang yon, Carlos. Mahinang bulong niya sa hangin. Sa kanyang paglalakad patungo sa plantasyon ng mangga, nakasalubong niya ang mga manggagawa na masayang nagtatrabaho. Ang kanilang mga ngiti ay tunay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkakataong makapagtrabaho ng marangal. Nakita niya ang isang bata na tumatakbo patungo sa kanya. Dala ang isang basket ng mga prutas. Ate Flor! Ito po! Ani namin na yung araw! Masayang sabi ng bata. Tinanggap ni Flor ang basket at sa sandaling iyon, napagtanto niya ang lahat. Ang kanyang buhay ay hindi na isang listahan ng mga utang na loob o mga pasanin. Ito ay isang harden na siya mismo ang nagtanim, nagdilig at nag-alaga. Ang sakit ng nakaraan ay naging pataba upang mamunga ang kanyang kasalukuyan. Hindi na siya naghahanap ng pagkilala mula sa mga taong nang api sa kanya. Ang tagumpay niya ay hindi nakikita sa mga mamahaling bagay, kundi sa katiwasayan ng kanyang pagtulog sa gabi at sa lalim ng kanyang bawat paghinga. Si Flor de Lisa, ang babaeng itinuring na alipin, ay isa na ngayong babaeng malaya, at higit sa lahat, isang babaeng marunong ng magmahal sa sarili. Sa malayo, tanaw ang pagsikat ng araw. Ang bawat sinag nito ay tila isang pangako na ang bawat pagkakamali ng kahapon ay may katumbas na bagong simula. Handa na siyang humarap sa hinaharap, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang tunay na tagapagmana ng kanyang sariling kaligayahan. Ang paglipas ng panahon ay tila isang marahang agos ng ilog. Tahimik, malinaw, at mapayapa. Isang taon na ang nakalipas mula nang tuluyang magbago ang buhay ni Flor de Lisa. Ang plantasyon ng mangga na dating napabayaan ay isa na ngayong masiglang negosyo na nagbibigay ng kabuhayan sa higit 20 pamilya sa bayan. Sa isang maliit na pagdiriwang para sa anibersaryo ng kanilang kooperatiba, nakatayo si Flor sa harapan ng mga tao. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit ng mga Valderrama, kundi isang simpleng terno na gawa sa lokal na tela. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos. Ang kanyang mukha ay may bakas ng mga pinagdaanan, ngunit ang bawat guhit nito ay simbolo ng kanyang katatagan. Noong una, panimula ni Flor, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng mga nagkakatuwaang tao. Akala ko, ang pagiging malakas ay ang pagtitiis. Akala ko, ang pagmamahal ay ang pagsasakripisyo ng sarili para sa ibang tao. Pero natutunan ko na ang tunay na lakas ay nasa pagkilala sa sariling halaga. Narinig niya ang masigabong palakpakan. Sa gilid, nakita niya si Mang Tino na pinupunasan ang kanyang mga mata habang nakangiti. Ang mga taong naroon ay hindi na mga katulong o mga taong kinatatakutan siya. Sila ay kanyang mga katuwang sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang tahanan ay hindi na isang mansyon na puno ng alikabok ng kasinungalingan, kundi isang komunidad na binuo sa katapatan.
Habang naglalakad siya sa gitna ng karamihan, nakatanggap siya ng balita mula kay Attorney Villarreal. Ang kaso ay tuluyan ng natapos at ang lahat ng ari-arian na ninakaw ay naibalik na sa ilalim ng pangalan ng Kooperatiba ng Bayan. Flor! Lumapit si Attorney Villarreal. May hawak na isang buke ng mga bulaklak na galing sa sarili nilang bukid. Tapos na ang lahat. Wala ka nang dapat pang alagaan maliban sa kinabukasan mo. Tumingin si Flor sa kalangitan. Ang mga ulap ay tila mga aninong na lusaw sa liwanag ng araw. Wala na akong binabantayan, attorney. Ang tanging ginagawa ko na lang ay ang magtanim ng mga binhi ng kabutihan. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay nagniningning sa ibabaw ng plantasyon, naupo si Flor sa kanyang beranda. Wala na ang takot sa gabi. Wala na ang pangamba sa bawat yabag ng paa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na simoy ng hangin at ang kapayapaan ng isang pusong wala nang inaalala. Si Flor de Lisa ay hindi na ang babaeng biktima ng kahapon. Siya ang babaeng naghari sa kanyang sariling tadhana. Sa wakas, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa paghihigante, kundi tungkol sa paghilom. Isang kwento ng pag-ibig sa sarili na mas matamis kaysa sa anumang bunga ng kanyang mga mangga. Ang araw ay muling sumikat, ngunit sa pagkakataong ito, may dalang init na hindi nakakapaso. Si Flor de Lisa ay nakatayo sa tuktok ng burol. Tanaw ang buong plantasyon na hitik sa bunga. Ang bawat puno ay tila mga saksi sa kanyang paglalakbay. Mula sa pagiging aliping sunod-sunuran hanggang sa pagiging babaeng may hawak ng sariling bukas. Sa pagkatapos ng kabanatang ito, ang tatlong tanong na minsay bumagabag sa kanyang isipan ay may malinaw na sagot na. Una, ang pagpapatawad. Hindi na ito isang obligasyon, kundi isang pagpili. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taong hinayaan niyang manakit sa kanya. Ang pagpatawad sa mga Valderrama ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang manatili ang kanilang lason sa kanyang puso. Pangalawa, ang kapayapaan. Natagpuan niya ito hindi sa pagtakas, kundi sa pagyakap sa katotohanan. Ang kapayapaan ay ang malayang paghinga, ang bawat araw na walang takot, at ang bawat gabi na mahimbing ang tulog ng walang pangamba. Ang kapayapaan ay ang pagiging totoo sa sarili. Pangatlo, ang aral. Ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng yamang naipon o sa ganda ng mansyong tinitirhan. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa kakayahang bumangon, sa pagkilala na ang bawat sugat ay patunay na tayo ay lumaban, at ang bawat pagkakamali ay haddan patungo sa mas mabuting bersyon ng ating sarili. Si Flor ay huminga ng malalim. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na kwintas, ang tanghing alaala ng kanyang ama. Hindi na ito simbolo ng nakaraan, kundi isang paalala na ang kanyang ama ay nananatiling gabay sa bawat hakbang. Salamat, bulong niya sa hangin, para sa kanyang ama at para sa kanyang sarili. Ang kwento ni Flor de Lisa ay hindi nagtatapos sa isang malungkot na alaala. Ito ay nagsisimula sa isang masaganang bukas. Ang bawat manggang namumunga sa kanyang lupain ay simbolo ng pag-ibig. Pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa kapwa, at ang pinakamahalaga, ang pag-ibig sa sariling pagkatao. Sa gitna ng payapang bukid, si Flor ay hindi na lang isang pangalan. Siya ay isang simbolo ng pag-asa. Ang lahat ay tapos na. Ang hustisya ay nakamit, ang puso ay gumaling, at ang kaluluwa ay malaya na. Sa paglakad niya pabalik sa kanyang tahanan, batid ni Flor na anumang unos ang dumating sa hinaharap, hindi na siya ang Flor na matitinag pa. Siya na ang may akda ng kanyang sariling tadhana.